Kabanata 3471. Sino ang mga taong ito? Ang puso ni Jiang Chen, ang paglitaw ng 9 na taong ito, ay lalong nagpabagabag sa kanya. Little junior brother, ang 9 na taong ito, ngunit ang tunay na Formation Grandmaster, espesyal kung inimbitahan ng mga ekspertong ito mula sa Battle God Clan, para lang harapin ka. Ang pagbuo ng Battle God Clan ay ang tanging paraan upang basagin ang Space Divine Tool. Pinag-aralan ko ito ng libu-libong taon bago ko sinaliksik ang resultang ito. Ikaw din ang unang beneficiary, hahaha. Matalim ang mga mata ni Shangguan Hongyan at ang ngiti ay lalong nakakahiya. Sigaw ni Jiang Chen sa kanyang puso. Itong Shangguan Hongyan ay nangangahulugang kasuklam-suklam. Gusto niyang gamitin ang kanyang formation para sirain ang kanyang Ancestral Dragon Pagoda, ngunit medyo hindi ito makatotohanan. Shangguan kuya, ang bagay na ito ay nasa atin. Itong Jiang Chen at ang Battle God Clan ko ay may malaking puot. Marami sa atin at maging ang mga matatanda ay nasa kamay ng batang ito. Ngayon kami ay Battle God Clan. 9 na mahusay na elder, wala nang iba pa, hanggat kaya mong patayin si Jiang Chen, para malutas ang puot ng puso, sapat na iyon. Sa pamumuno ng mga elder ng Battle God Clan, tumili si Dao Yunkun. Para kay Jiang Chen, ang kanilang Battle God Clan ay nasubaybayan ng hindi mabilang na beses, ngunit sa huli ay patay na ito. Sa pagkakataong ito, sinasadya ni Shangguan Hongyan ang pagkolekta ng maraming bagay ni Jiang Chen, para lamang sakupin ang kanyang mga kahinaan, pagkilala sa kanyang sarili at pagkilala sa kanya. 100 battles ay hindi awkward, si Shangguan Hongyan ay naghintay ng napakatagal para sa araw na ito, hayaan siyang tumakbo sa huling pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ganoon kadali. Hindi kailangang mag-alala ang nakababatang kapatid tungkol dito. Hanggat ihiga mo ang formation at pasabugan si Jiang Chen, ipinapangako ko sa iyo ang mga benepisyo, natural na hindi ito bababa. Tumingin si Shangguan Hongyan kay Dao Yunkun at nakangiting sinabi. Nagliwanag ang mga mata ni Dao Yunkun at tumanggaw siya. Si Shangguan Hongyan ay isang Grandmaster. Sabik na sabik silang ibenta ang kanilang buhay sa Shangguan Hongyan. Maaari silang makakuha ng kanilang sariling banal na sandata, ngunit sila ay para sa mga taon kahit na para sa isang bagay kahit na sa panaginip ng isang tao, si Shangguan Hongyan lamang ang makakapagbigay sa kanila. Ang bawat isa ay nangangailangan lamang, ngunit upang samantalahin ang pagkakataong patayin ang kanilang malaking kaaway ng Battle God Clan, pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, 2 palaso, nakikipaglaban sa mga ulap at ang iba pa. Napakasaya. Magpapasalamat iyon sa kapatid na Shangguan. Hehe. Ngumiti si Dao Yunkun at nag-iinit ang kanyang mga mata. Nang siya ay lumingon, ang kanyang mukha ay naging marangal at siya ay sumigaw. Arkitektura, kailangan kong tingnan ito, ano ang kakayahan ni Jiang Chen, kumusta ang 3 ulo at 6 na braso, tingnan kung paano siya nakatakas mula sa aking palad. 9 na umiikot na tunog. Dao Yunkun 9 na tao, isang mahabang sungay, at bawat mahabang sungay ay isang medyo nakakatakot na banal na sandata. 9 na tao ang humiga. Kaagad, fossil sect sa itaas ng langit, Sun Street earthquakes, lahat ng bagay sa kabundukan ay nakakalat, tila ang buong fossil sect sa loob, 1,000,000 milya, ay nabalisa. Ang tunog ng madilim na busina, ang ating fossil sect ay talagang tapos na. Ang sect master ay patay na, ang mga matatanda ay bumabagsak, at ngayon sila ay maaari lamang pumunta sa kanilang sariling paraan, hehe. Ang fossil sect ay tiyak na titigil sa pag-iral. Ang magagawa natin ay mag-iwan ng bango ng insenso. Kung siya ay may parehong pinto sa senior at junior brothers, maaari nating buhayin ang fossil sect. Tama, ang apoy ay ipinapasa, at hanggat hindi tayo namamatay, ang fossil sect ay hindi ganap na nawasak. 10,000 mga disipulo ng fossil sect ay nag-iimpake at naghahanda na pumunta sa malayo. Nakakalat ang mga puno. Kung mananatili ka dito, malamang mapatay ka. Ang core ng fossil sect sila ay pinatay at nasugatan, at ngayon sila ay naiwan kasama ang kanilang mga alagad na mababa ang kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga tinig ng mga tao ay hindi bumabagsak, at ang nakakatakot na mga alon ng tunog ay bumababa mula sa langit. Sa sandaling iyon, ang kutis ng lahat ay mapatla, matamlay ang titig. Ang mahabang sungay na sungay ay pumutok.
ang langit at lupa ay discolor, only fossil sect, lahat ng mga alagad, halimaw na hayop na lumilipad na mga ibon at isda ay mahirap takasan. Ang mga disipulong iyon na kinuha na ang bag at umalis para umalis sa tama at maling lugar ay natulala. Sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng sound wave, nagulat sila at natigilan, at sa wakas ay duguan sila at namatay. Tulong a. Ayokong mamatay, masisira ba talaga ang fossil sect? Anong klaseng pagkakamali ang mayroon ka sa grupong ito ng mga Verdugo? Kami ay mga disipulo lamang sa pinakamababang antas. Siguradong dumadagandong ka. Walang katapusan ang tunog ng nakakaiyak na hiyawan, ngunit para kay Shangguan Hongyan at sa iba pa, walang halaga ang kanilang kamatayan, isang langgam lamang. Ano ang buhay ng mga langgam, at ano ang ginagawa nila sa kanila? Mapatla ang mukha ni Jiang Chen, nakaharap sa siyam na umiikot na pantig na tunog ng eksperto na humiga sa Battle God Clan. Isang sound wave attack na ginagawang hindi magagapi ang Jiang Chen, kahit na ang Ancestral Dragon Pagoda, ay hindi mapigilan ang nakakatakot ang sound wave attack, bagaman pinahina ng Ancestral Dragon Pagoda ang pag-atake ng sound wave, ngunit pagkatapos ng lahat, ang siyam na umiikot na sound array ay talagang napakalakas, at ang pagbuo ng siyam na eksperto ng Battle EXP Clan, kaya siya ay ganap na nasa isang mahigpit, ang Shangguan Hongyan na ito ay tila binilang kanyang sarili sa sukdulan. Sa huling pagkakataon na siya ay nakatakas mula sa kanyang mga kamay, siya ay dapat na swayed, at siya ay subukan ng kanyang makakaya upang patayin ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, umaagos na ang dugo ni Wang Fengqi, mga mata, tainga, kumakalat ang dugo. Alam ni Jiang Chen na hindi lang sina Wang Fengqi, Wuning Zhou at Yan Qingcheng ang maaaring mawala sa lalong madaling panahon, ngayon sila, medyo masakit na, ang mukha ay walang katulad, pangit. Ang mukha ni Jiang Chen ay mapatla, itong Shangguan Hongyan, para sa pag-ataking ito, ay tila nakagawan ng isang mahusay na trabaho. Jiang Chen, nakikita ko kung kailan mo ito makukuha. Nagbingi-bingihan si Shangguan Hongyan at tahimik na tumingin sa eksena. Nang si Jiang Chen ay napilitang lumabas sa Space Divine Tool, ginawa niya ang token action at ibinaba ito. 9 swirls, walang makakaalis sa daan, hahaha. Malakas na sumigaw si Dao Yunkon, nakatingin sa iba pang 8 tao, nagpatuloy. I zoom ang battle formation technique, dagdagan. Sa pagitan nito, lumabas ang battle formation technique, ang buong fossil sect ay nalulungkot na, at ang natitirang 10,000 mga disipulo ay namatay din, at walang nakaligtas. Puff! Si Wuning Zhou ay hindi pa rin makapigil, at isang dugo ang bumulwak. Sa maganda at bughaw na mga mata, may bakas ng dugo. Atening, ikaw. Wala, hindi mahalaga. Umiling si Wuning Zhou, ngunit natakot siya na nag-aalala si Jiang Chen. Sa mga mata niya, umapaw na siya sa dugo. Upang matigil ang kakilakilabot na sound wave offensive na ito, sinusubukan na niyang lutasin ang problema, at mas nahirapan si Wang Fengqi, at bago pa maging malubha ang pinsala, mayroon na itong hindi na masustain. Si Jiang Chen ay natigilan at sumigaw. Shangguan Hongyan, ngayon, hindi ako patay sa iyo. Tumalikod si Jiang Chen at sa wakas ay hindi na napigilan ang pressure ng 9 swirl syllabary. 2 tao ang tumalon palabas ng Ancestral Dragon Pagoda, ngunit kasama niya si Wang Fengqi, habang naiwan sina Wuning Zhou at Yan Qingcheng. Kabilang sa Ancestral Dragon Pagoda. Wang Fengqi, kasama ang Ancestral Dragon Pagoda, bilasin mo, kung hanggang saan ka makakatakbo. Tandaan, bibigyan kita ng isang lihim na utos, at kapag nakarating ka sa isang ligtas na lugar, maaari mong palayain ang iyong 2 guro. Guro, pero, ang mukha ni Wang Fengqi ay sobrang mapait. Hindi, ito ay isang utos. Sigaw ni Jiang Chen. Nang inig si Wang Fengqi, alam niyang hindi niya kayang suwiin ang utos ng amo. Gayunpaman, sa sandaling ito, naiintindihan niya ang isang katotohanan. Hindi naintindihan ng master ang labanan. Kung hindi, hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na kunin ang Ancestral Dragon Pagoda. Naunang umalis ang dalawa. Ang mga mata ni Wang Fengqi sa master, sa sandaling ito, wala siyang mapagpipilian, ibinigay ng master ang mahalagang bagay na ito sa kanyang sarili, para lang maiwasan ang 2 guro. Iniwan nila sila sa Ancestral Dragon Pagoda, buhay at kamatayan sa krisis, ang Panginoon ay hindi nahahawakan ang langit na lumalaban at binago ang kanyang buhay.
Guro, hindi siya Diyos, pinatay niya ang mga magnanakaw ng aso, at ngayon ay mas maraming nakakatakot na mga kaaway ang lumitaw dito, ganap na nagtutulak sa kanila sa desperasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa master, kung gayon hindi siya isang mahusay na apprentice. Habang buhay siyang kamumuhian ng amo. Walang pagpipilian si Wang Fengqi. Kung sapat ang kanyang lakas, tiyak na mamamatay siya kasama ang Panginoon, ngunit ang kanyang lakas ay mababa, simple. Hindi makakatulong, ang pananatili dito ay magdaragdag lamang ng kalituhan sa Panginoon. Sa kasalukuyan, ang tanging magagawa niya ay ang makumplito ang kanyang hiling para sa amo. Gayunpaman, para sa dalawang guro, ito ay isang napaka-tragic na bagay, ang mga masters ay may isang labanan, kaya maaari nilang hayaan muna sila. Ayos ito. Mabigat na tumango si Wang Fengqi, ito lang ang magagawa niya para sa master. Sinulyapan ni Jiang Chen si Wang Fengqi ng isang sulyap. Hindi niya maaaring hayaan sina Sister Ning at Ching Cheng na makulong sa kanyang sarili. Kahit na natalo siya at natalo, kailangan niyang ilabas ang mga ito. Ngayon ang kanyang lakas ay nagdurusa na sa matinding pang-aapi, upang makipaglaban kay Shang Hongyan at sa siyam na eksperto ng Battle God Clan, ito ay dapat na isang nagbabanta sa buhay, pag-asa. Jiang Chen, bastard ka. Pinatukan ni Wu Ningzhou ang Ancestral Dragon Pagoda, ngunit hindi nag-react ang Ancestral Dragon Pagoda. Gusto nilang tumakas, ngunit hindi ito nakatulong. Kung wala ang utos ni Jiang Chen, ang Ancestral Dragon Pagoda na ito ay hindi maaaring lumabas, nang iniwan mo kaming dalawa dito, anong nangyari? Kailangan mong gawin ito, bastard ka. Sigaw ni Wu Ningzhou, pinunit ang sulok ng bibig, pinunit ang puso at pinupunit ang mga mata, ngunit hindi ito nakatulong. Ngumiti si Jiang Chen pabalik at walang sinabi, ngunit binigyan sila ng kanilang huling ngiti. Tahimik na tumingin si Yan Qingcheng kay Jiang Chen. Masyado na niyang nakalimutan, pero lahat ng ito, may nararamdaman siyang kalungkutan, kahit isang luha, dahan-daang umaagos mula sa kanyang mga mata, ewan ko ba? Bakit? Pamulong si Yan Qingcheng, at hindi alam kung ano ang sinasabi, ngunit sa sandaling ito, hinayaan sila ni Jiang Chen na mahulog sa Ancestral Dragon Pagoda, hindi lang nakatakas sa pagkakataon, hindi na sila makabalik sa langit, tahimik lamang na nakatingin sa eksenang ito. Let's go, wala na akong alalahanin kapag wala ka na. Dahan-daang ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, halos bumagsak si Wu Ningzhou sa lupa at inalalayan ni Yan Qingcheng. Sa mata ng dalawang tao, ito ay napakasakit at mahirap, ngunit para kay Jiang Chen, ito lang ang tanging paraan niya ay ang mapanatili sila. Pumunta. Sumigaw si Jiang Chen, at binaril ang isang palad sa balikat ni Wang Fengqi. Ang mukha ni Wang Fengqi ay mapatla at ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi raw napupunit ang lalaki, pero hindi niya mapigilan ang pag-agos. Ang lahat ng ito, sinasabing sa huli, ang lahat ay dahil sa iyong sarili. Kung hindi, paano magiging ganito ang master? Napakayabang ni Wang Fengqi, ngunit hindi niya matulungan ang master. Maaari lamang niyang paalisan ang dalawang master, hawak ang Ancestral Dragon Pagoda, at nagpa siya si Wang Fengqi na umalis. Dahil alam niya na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa master. Hindi huwag. Si Wu Ningzhou ay nanginginig, at ang desperasyon sa gilid ng bibig ay nakakasakit ng damdamin, ngunit para kay Jiang Chen, hindi na niya ito nakikita. Hanggat maaari silang maging ligtas at buhay, si Jiang Chen ay maaaring lumaban at lumaban sa Shangguan Hongyan. Oo, mabait na lalaki, pero wala akong balak na pakawalan sila. Ang banal na kasangkapan ay isang magandang lugar, kahit na hindi ko ito mapino. Nakangiting sabi ni Shangguan Hongyan, at puno rin ng mga mata sa Ancestral Dragon Pagoda ni Jiang Chen. Managinip ka, maliban na lang kung matapakan mo ang katawan ko. Si Jiang Chen ay hindi tumawa, ang apat na mata ng dalawang tao ay nagkadikit. Ang lakas ni Jiang Chen ay 3 o 4% lamang. Ang labanang ito, kasama si Shangguan Hongyan, Jiang Chen, ay hindi man lang nahawakan ang 3 puntos. Gayunpaman, upang mailigtas si Wu Ningzhou at ang iba pa, hindi niya hahayaang maabyutan ng mga taong ito ang half-step. Lahat, pumunta at piliin ang bata, itong Jiang Chen, ibigay mo sa akin. Napabuntong hininga si Shangguan Hongyan. Walang problema. Nanguna si Du Yunkun sa aksyon at dumiretso kay Wang Fengqi.
Tinawid ni Jiang Chen ang espada at pinuntahan ang espada. Siya ay nasa harap ng mga taong nakikipaglaban, at siya ay nasa harap ng lalaking nakikipaglaban, at siya ay isang malamig na ilaw, isang squat, at isang aksyon na nakikipaglaban. Siyam na figure ang sumusunod sa halimbawa, ngunit si Jiang Chen ay isang kaaway at siyam, hindi natatakot. Ang mukha ni Jiang Chen ay pangit sa sukdulan, dahil ang kanyang lakas ay nagiging mas mahirap. Sa labanang ito, siyam na liwanag at anino ang lumaganap sa ilalim ng kawalan. Si Jiang Chen ay karapat-dapat na pumunta, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa yumuko, panatilihin ang huli. Sa defense line, ligtas niyang naipadala si Wang Fengqi dito. Kumilos ng walang ingat. Ang Shangguan Hongyan ay isa ring random na token action. Lumingon siya kina Jiang Chen at Jiang Chen para umatras. Malaki ang pinagbago ng mukha niya. Nahaharap sa magkasanib na pag-atake ng siyam na eksperto sa Battle God Clan at Shangguan Hongyan. Sulit na iwasan ito, ngunit kahit na ganoon, lumalaban siya, awkward. Matalas ang mga mata ni Jiang Chen, at nanunumpa siyang babantayan ang likod ni Wang Fengqi. Medyo hindi komportable ang hakbang ni Jiang Chen. Sinaktan at nabangga ni Shang Hongyan ang siyam na eksperto ng Battle God Clan, ngunit natalo siya. Ngunit hindi tumigil si Jiang Chen, kahit na binabaybay niya ang buhay na ito, kailangan niyang makipaglaban sa kanila. Para kay Sister Ning, para kay Qing Cheng, para sa apprentice na si Wang Fengqi, ang dignidad ng kanyang lalaki. Si Jiang Chen ay nakatayong mayabang, kahit na siya ay bugbugin ng medyo alanganin, hakbang-hakbang, ngunit binigyan pa rin niya si Wang Fengqi ng sapat na oras upang palayain siya. Damgay, walang hiyang mukha talaga. Napabuntong hininga si Shangguan Hongyan, bagamat gusto niyang makuha ang Ancestral Dragon Pagoda na nilisan ni Jiang Chen, ngunit mas mababa ito sa pamana ng Craftsman God. Kung ito ay sa oras na ito, kung gayon hindi niya ito mababayaran. Ang pato sa bibig ay lumipad, iyon ang pinaka nabigo. Ang kalaban mo ay ako, ang babaeng gustong ilipat ako Jiang Chen, hindi ka karapat-dapat. Hakbang-hakbang na kinuha ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword, ngunit nang harangin niya ang 10 tao, hindi siya palpak. Since you insist on dying, then I will fulfill you. Kung tutuusin, mahirap ang ikumpara sa maliit kong junior brother, ha, ha. Si Shangguan Hongyan ay likas na puno ng kumpiyansa at pag-estratehiya para sa labanang ito. Si Jiang Chen ay lumaban hanggang mamatay, sa wakas ay kinailangan ni Shangguan Hongyan na isuko ang Ancestral Dragon Pagoda, naiintindihan pa rin niya, tiningnan niya ang siyam na eksperto ng Battle God Clan, 10 tao ang tumama sa harapan, Dao Yunkon at siyam na tao ay nagsama-sama. Nagbago muli ang porma sayon, isang nakakatakot na pag-atake ng sound wave, na puno ng langit at lupa. Si Jiang Chen na may hawak na Heavenly Dragon Sword, nang di makatwirang, isang anino ng espada sa buong kalangitan, Sword Soul na nagngangalit sa ilalim ng langit at lupa. Sinaunang Soaring Dragon Technique. Patuloy na pinipiga ni Jiang Chen ang kapangyarihan ng Divine Origin sa katawan, at muling nagbago ang kapangyarihan. Sa patuloy na paghaharap ni Shang Hongyan, si Shang Hongyan, at ang pagwasak ng langit, at ang anino ng espada ni Jiang Chen, ang Sword 10th sa kabilang banda, ang kaluluwa ng espada ng langit na tibak ng langit ay naging Mad Dragon, at ito ay sumugod sa Shangguan Hongyan. Lumakad si Shangguan Hongyan sa isang masayang paglalakad, ang kanyang mukha ay kalmado, at lumapit kay Jiang Chen ng paulit-ulit. Malaking Samsara Palm. Giant Palm, ang Phantom ay parang tigre, parang walang kamali-mali na Budales print. Nag-overlap ito sa hindi mabilang na mga espada ni Jiang Chen sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng Sword 10th ay makapangyarihan, ngunit ang lakas ni Jiang Chen ay imposibleng mahuli, at direktang napatay ng higanteng palad. Lumipad palayo si Jiang Chen, at ang sulok ng bibig ay umapaw ng dugo at ang kanyang mga mata ay nanlalamig. 5-star Battle Formation Technique. Hayaan mo akong mamatay. Sinilip ni Dao Yunkon ang isang sneak peek, isang sound wave, na umaalingaw mula sa pagkakabuo nito. Ang walang laman sa pagitan ng langit at lupa. Lahat ay parang mga pagbaluktot. Ang figure ni Jiang Chen ay nabigla rin sa daan-daang libong sound wave, laman at dugo na pumuputok, mapatla. Pawiin ang kaluluwang walang kamatayan, sakupin ang kaluluwang mortal. Si Jiang Chen ay nagbigay ng soul power at nakikipagkumpetensya sa sound wave attack.
Sa sandaling ang pag-atake ng sound wave ay naayos, si Jiang Chen ay nagtitiis ng isang malaking epekto, ang Jedi ay nag-counterattack, ang Soul Storm ay nagwawalis, at ang nakikipaglaban na ulap ay siyam na tao, ang kanyang mukha ay nagbabago. Umapaw ang dugo, at ito ay lumipad at nahulog. Naghanda si Shang Guanhongyan, mabilis na umatras, at sumabog ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit nabigo pa rin itong saktan siya. Nakalok ang noo at hinabol ang tagumpay. Matapos bumagsak ang soul attack ni Shang Guanhongyan, muling nagbago ang palad ng kanyang kamay. Ang 5 daliri ng mga bundok ay nagmumukhang wala. Bigyan mo ako ng isang roll. Umalis si Jiang Chen at tinawid ang kutsilyo at muling nagpakita ng Beverly Seal. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang kapangyarihan ng Dao accumulation ay lumabas na sa pugad. Ito ay mas mahina kaysa dati, at hindi sapat para patayin si Shang Guanhongyan. Malakas na sumigaw si Shang Guanhongyan, at si Jiang Chen sa magkakasama, pareho silang umatras, puno rin ng pamumula ang mukha ni Shang Guanhongyan, ngunit si Jiang Chen, ngunit medyo nakakaramdam na ito ng pagod. Ngayon, ano ang ipinaglalaban mo pa rin sa akin? Ngumisi si Shang Guanhongyan, magaan at nakaunat ang kanyang mga daliri, sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang umalis si Jiang Chen. Kuya Shangguan, patay na ang taong ito, congratulations. Si Dao Yunkon ay umubo ng 2 beses, bamulong, hindi sila nasaktan, ngunit walang buhay. Ang pag-atake ng Jedi ni Jiang Chen, hayaan silang kumain ng ilang madilim na pagkatalo, ngunit sa harap ng lakas ng Shang Guanhongyan, hindi ginawa ni Jiang Chen ang kapangyarihan ng parry, ang kakulangan ng lakas, ay matagal ng isang walang kapantay na sakit, na mamatay sa pakikibaka sa gilid. Little junior brother, ito ay isang maliit na junior brother. Mukhang kailangan mo pang matalo sa akin. Ngumiti si Shang Guanhongyan at nagtama ang 4 na mata ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, nakita pa niya ang Myriad Thing Source Chi Cauldron. Nakita niya ang Dam Master, at lahat ng ito ay sa kanya. Ang tinatawag na Craftsman God Heritage ay titigil na sa pag-iral. Mula ngayon, ako na ang Diyos ng Craftsman. Hindi katakataka, hindi ibinigay ng amo ang mana sa iyo sa simula. Kung ibibigay ito sa iyo, baka magulo ang buong Divine World. Umiling si Jiang Chen at bumantong hininga. Nakita na ng Craftsman God ang kanyang mga unang buto, ang taong ito ay napigilan, masyadong mayabang, at binilang ng mga autoridad, kaya nagpasa ang Craftsman God, hindi niya ito makuha. Ano naman yun? Ngayon, itong Craftsman God ang nagmana, kailangan pa bang Dam Alloy sa aking mga kamay? Sa tabi mo lang. Wala ka pang kasanayang ito, ang Craftsman God ay nagmamana lamang kapag ikaw ay inilibing, ngunit sa aking mga kamay, siya ay nakatakdang magliwanag. Haha, ang matandang bastardo, siya ay bulag, ako ang kanyang pinakanamumukod-tanging alagad, ako lamang ang kanyang tagapagmana, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ibigay sa akin ang Diyos na Craftsman. Sa oras na siya ay namatay, siya ay masyadong mapagpasyahan. Ano ang mayroon si Zhang Hongyan para hindi siya nasisiyahan? Mahahanap mo ba ang pangalawa sa ilalim ng buong mundo? Sadly, if he honestly will be Craftsman God pass it to me, baka hindi siya mahulog, hehe. Natigilan si Shang Guanhongyan, matalas ang kanyang mga mata, at hindi na siya makapaghintay na kainin ang kanyang karne. Mula sa simula hanggang sa wakas, libu-libong taon na ang lumipas, at hawak pa rin siya ng matandang bastard sa kanyang mga bisig. Mamatay man ako, hindi mo maiisip ang pamana ng Craftsman God. Para sa iyo, kung ang Craftsman God ang magmana para sa iyo, kung gayon ang Divine World ay malalagay sa panganib. Jiang Chen Shen Sheng. Hahaha, well said, I am like Shang Guanhongyan, what can you do with me? Kapag ako, papatay talaga ako, wala ka pa bang kinalaman sa akin? Sa tingin mo ba ikaw ang tagapagligtas nitong langit at lupa? Ginagawa ko ang mga bagay na gustong gawin ni Shang Honghongyan, hindi mo lang alam, yan Yuan Jihong GGG. Proud na sabi ni Shang Guanhongyan. Ngayon, gusto mo pa bang mag-heaven defying? Kung susundin mo ako, mamamatay ako, bigyan mo ako ng kamatayan. Si Shang Guanhongyan ay muling tumalikod, nilamon ang mga bundok at ilog, at ang uso ay parang bahaghari. Inom. Napasigaw si Jiang Chen, at isang 5 Elements Divine Dragon Seal ang nabasag kasama si Shang Guanhongyan.
Ang resulta ay maliwanag. Si Jiang Chen ay napilitang umatras, siya ay napahiya, nag-donate ng dugo, at ang kanyang sitwasyon ay nakataya. Negatibo at matigas ang ulo, tamasahin natin ang kamatayan ng tahimik. Lumingon ang mga mata ni Shang Guanhongyan, natigilan ang tingin, at muling nagmamadaling umalis, umaasang mapatay si Jiang Chen. Gayunpaman, isang walang laman na parang bulalakaw ang pumupuno sa kalangitan, ang puti ay mas mahusay kaysa sa nyebe, tulad ng isang bagyo. Direktang pinilit na umatras mula sa opens iba ng Shang Guanhongyan, kinuha ang pilak na sibat, lumubog ang langit, at tumayo ng tuwid. Sino ka, maglakas loob na pigilan ako Shang Guanhongyan, wala akong narinig na sinumang may ganoong katapangan. Bahagyang walang pakialam ang mga mata ni Shang Guanhongyan, nakatingin sa binata na nakasuot ng puti sa kanyang harapan, hawak ang pilak na sibat, nangingibabaw. Ikaw, ngumiti si Jiang Chen at hindi inaasahan na magiging siya. Natalo niya si Leng Ruyan. Lumingon si Leng Ruyan at tumingin kay Jiang Chen, bahagyang yumuko. Utang ko sa iyo ang isang buhay. Ngayon, sisiguraduhin kong inosente ka. Sabi ni Leng Ruyan. Hahaha, sino ka sa tingin mo? Gusto mo pa ba siyang protektahan? Ito ay talagang hindi sapat sa sarili. Sa tingin ko maaari kang magkaroon ng ilang pounds. Ipinagmamalaki ni Shang Guanhongyan, magaling si Leng Ruyan, ngunit hindi ganoon kadali ang pagnanais na magbago ng isip, hindi banggitin si Jiang Chen ay ang tamis sa kanyang mga mata. Kung hindi mo magawa, kailangan mong subukan ito bago mo malaman. Dahan-daang kinanta ni Leng Ruyan ang mahabang sibat sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay parang tanglaw, at ito ay kasing lamig ng hamog na nagyelo. Kailanman ay hindi niya ginustong mangutang sa iba. Minsan siyang natalo sa mga kamay ni Jiang Chen, at iniligtas ni Jiang Chen ang kanyang buhay. Ito ang utos sa pagitan nila, kaya kahit ngayon malinaw na alam ang matalo ng mas maraming panalo, hindi outres si Leng Ruyan. Bilang isang tao, ito ang kanyang pananampalataya at dignidad. Okay, tapos tutuperin ko kayo, kailangan ninyong mamatay lahat. Napasigaw si Shang Guanhongyan at nakipag-intertwine kay Leng Ruyan. Mauna ka na, turuan mo ako dito. Sinabi ni Leng Ruyan sa malalim na boses, determinadong nagpa siya na maglaro laban sa Shang Guanhongyan, bukas at malapit, at ang pag-atake ay mabilis at malakas. Hindi umalis si Jiang Chen, hinayaan si Leng Ruyan na makipaglaban kay Shang Guanhongyan. Kung matatalo at mamatay si Leng Ruyan, mahihirapan ang kanyang puso. Si Jiang Chen ay katulad niya, ngunit hindi niya gustong magkaroon ng utang sa iba. Si Leng Ruyan, bilang kanyang dating kaaway, ay isang makasarili, ang puso ni Jiang Chen, ay lubhang naantig. Ang Shang Guanhongyan, kung tutusin, ay malakas, si Leng Ruyan ay magaling, ngunit kay Zhang Hongyan, parang medyo nababanat. Sa pagitan ng dalawang labanan, pinatatag ni Leng Ruyan ang sitwasyon gamit ang isang napakalakas na sibat na pilak, ngunit siya ay napigilan. Step retreat, medyo awkward. Si Jiang Chen ay nakasimangot, ngunit sa oras na ito, hindi siya maaaring umalis, kaya hindi iyon hahayaang mahulog siya sa kawalan ng katarungan. Leng Ruyan, basta tumagal ka ng kalahating oras, babawi ang lakas ko, may mga pagkakataon. Pamulong ang mga mata ni Jiang Chen, bumubulong sa kanyang puso. Hindi sapat ang lakas mo para labanan ako. Kung sino man ang hamarang sa akin ngayon, papatayin ko ang sino man. Ang sulok ng bibig ng Shang Guanhongyan ay madilim at malamig, sumisigaw, ang palad ng batas ay parang apoy, 3,000 kulog, mahabang sibat ni Leng Ruyan, at layuning pumatay, ngunit sa harap ng panggigipit ni Shang Guanhongyan, ito ay nagiging mas mahirap, at mas mahirap. Nakakabahala ang sitwasyon. Maglakas loob na maging ligaw sa aking Kunshan County, napakatapang mo. Sa okasyon ng kaguluhan sa puso ni Jiang Chen, sa itaas ng langit, isang figurang nakaitim na damit, isang lumilipad na espada, nakatayo gamit ang mga kamay, naka-volleyed, naka-crossbrowed na mga espada, mga mata na parang yelo. Magandang bata, babalik ka. Bahagyang tumagilid ang sulok ng bibig ni Jiang Chen, Kunshan County Fossil Sect, lumalaban ng mahabang panahon, kung sa pagkakataong ito ay hindi naging hangin ang Drawing Sword Sect, kung gayon ay talagang nagdududa siya na ang mga tao ng Drawing Sword Sect ay ganap na patay. Jiang Kuya, darating ako, hindi pa huli ang lahat. Ang ekspresyon ng lalaki ay walang pakialam,
ngunit kapag tinitingnan si Jiang Chen, ang ngiti sa gilid ng bibig ay medyo mayaman. Ang taong nasa harap mo, hindi ang iba, ay ang ika-9 na Sword Master ng Drawing Sword Sect, si Zhu Liang. Iyon ay, ang buhay at kamatayan ng mga kapatid ni Jiang Chen, maging ang kanyang posisyon sa Sword Master, ay ang tulong ni Jiang Chen para sa kanya, kaya para kay Zhu Liang, ang kabaitan ni Jiang Chen ay hindi sapat upang ipahayag sa mga salita, at si Jiang Chen at ang pagkakaibigan sa pagitan niya ay higit pa, hindi kailangan. Hindi pa ako patay, hindi pa huli ang lahat. Walang pakialam na sinabi ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, ang kanyang mga alalahanin ay ganap na naibsan. Nang makitang malungkot ang ekspresyon ni Jiang Chen, mapait na ngiti si Zhu Liang, hindi dapat huli ang lalaking ito para malate, tama ba? Jiang kapatid, makatitiyak ka na nariyan ako, talagang walang makakasakit sa iyo ng mabalahibo, Drawing Sword Sect ang iyong malakas na suporta, hindi ito magtatagal, darating ang malaking puwersa ng Drawing Sword Sect. Hawak ni Zhu Liang ang Immortal Executing Sword, sabi ni Shen Sheng. Nakakamangha, nakatakas ako sa wakas. Naisip ito ni Jiang Chen, at bumantong hininga, ito ay talagang mapanganib, at naisip na ito ay isang dead end, ngunit si Jiang Chen ay may sariling natural na mundo, sina Leng Ruyan at Zhu Liang ay parehong nagtagpo. Sa sandaling ito, lubos siyang nakahinga. Mauna ka na para tulungan si Leng Ruyan, kaibigan ko rin siya. Sinabi ni Jiang Chen na sa sandaling ito, natural, hindi ito ang panahon ng luma, nakikipaglaban pa rin si Leng Ruyan, at si Jiang Chen ay nailigtas sa apoy. Natural na alam ni Zhu Liang ang bigat, tumango, sumugod sa kawalan, at itinuro si Shang Hongyan. Kakasimula pa lang ng laban na ito. Si Jiang Chen ay nababahala, si Leng Ruyan ay isang simpleng kutis din. Pagkatapos ng lahat, ang bagong dating ay ang katulong ni Jiang Chen, at hindi niya kailangang ipaglaban ito. Sa kabilang banda, napakapangit ng mukha ni Shangguan Hongyan. Ang lakas ng lumilipad na espadang ito ay hindi dapat maliitin. Ang lakas ni Zhu Liang, at ni Leng Ruyan, kahit hindi masyado, Immortal Executing Sword, pumatay ng intent 4 na boltahe. Ang isa pa ay hindi natatakot sa kamatayan. Kinagat ni Shangguan Hongyan ang ngipin. Kung sino man ang hindi natatakot sa kamatayan, hindi naman kailangan. Sa larangan ng Drawing Sword Sect ko, masyado kang mayabang na napakawalan GMO. Zhu Liang Xiao daw, Fossil Sect ay ganap na nasira, ang 4 na Sect Masters ay napatay, at ang balita ng Drawing Sword Sect ay nalaman na, ngunit kahit si Zhu Liang ay hindi inaasahan na ang bagay na ito ay naging Jiang Chen. Gayunpaman, ang Drawing Sword Sect ay natural na nakatayo sa gilid ni Jiang Chen. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chen ay ang tao ng kanilang Drawing Sword Sect. Bagamat ito ang Honorary Sword Master, alam ng Drawing Sword Sect ang lakas ni Jiang Chen, paano niya ito isusuko? Ano ang nangungunang ekspertong ito? Kahit na, paano naman? You to use the Drawing Sword Sect to frame me, you too, better than me, not too late, hehe. Si Shangguan Hongyan ay malamig na sumangot, kahit na ang mga pang-iinsulto, ang lakas ng dalawang individual na ito ay maaaring hindi karapat-dapat sa orihinal na Jiang Chen, at si Jiang Chen ay nasa matinding kahirapan, kaya siya ay magiging walang takot, kung talagang itong tatlong ito sa personal, kung gayon ikaw dapat iwasan. Ang kaligayahan ay mayabang, Drawing Sword Sect kaya mo ba itong labanan? Advance Army lang ako. Hindi magtatagal ay dumating na ang mga tao ng Drawing Sword Sect. Hindi ka makakalipad pagdating mo doon. Pero ngayon gusto mong pumunta. Imposible rin, tanungin ko ang espada sa kamay ko. Si Zhu Liang ay hindi nakipag-usap ng walang kaparirikan kay Shang Hongyan. Tumingin siya kay Leng Ruyan ng isang sulyap. Hinarap ng dalawa si Zhu Liang, naglalaban ng layunin, at tuluyang naghiwalay. Si Shangguan Hongyan ay isang kaaway at ang kanyang mukha ay masyadong marangal. Ang dalawang lalaking ito ay maaaring pareho. Hindi karaniwan para sa ekspertong God Sovereign Realm. Siya ay naging awkward at palpak, ngunit si Shang Hongyan ay hindi nag-effort. Mayroon din siyang sariling mga plano, baka ang 9 na eksperto ng Battle God Clan ay umatake mula sa gilid at tuluyang masira ang kanyang mabubuting gawa. Lumipas ang oras, tiningnan ni Jiang Chen ang labanan sa pagitan ni Zhu Liang at Shangguan Hongyan, at tumayo sa korte.
Walang nakakataas. Ang dalawa ay may kanya-kanyang panalo at pagkatalo. Sina Leng Ruyan at Zhu Liang ang unang pagkakataon. Gayunpaman, ang lakas ay naroroon, hindi na kailangang sabihin, si Shangguan Hongyan ay isang kaaway, ang pinakanag-aalala, o ang pagguhit ng sword sect ay talagang isang tao na hahabulin, kung gayon madali siyang makulong dito. Battle God Clan sinusundan din ng siyam na eksperto ang token action, ngunit napakawalang silbi nila. May sarili rin silang plano. Ayaw nilang mamatay, wala silang lugar para mamatay, gusto lang nilang manatili sa pila. Battle God Clan gustong pumatay. Jiang Chen, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi pabor sa kanila. Dalawa, kailangan kong gumawa ng isang hakbang, ang taong ito ay ipinasa sa iyo, at magkakaroon ng isang panahon mamaya. Nang inig si Jiang Chen at biglang tumingin sa kanluran dahil naramdaman niya ang sobrang nakakatakot na puwersa na tila nagmumula sa silangan at pumunta sa direksyon ng nakaraang Wang Fengqi. Si Jiang Chen ay natatakot sa pagbabago, kaya hindi na siya makapaghintay na umalis, sumama ka. Si Jiang Chen ay medyo napahiya, ngunit ngayon ay pareho na sina Zhu Liang at Leng Ruyan na kumilos, hamarang kay Shangguan Hongyan, at walang dapat ipag-alala. Ang kaluluwa ng Emperor Realm ni Jiang Chen, na sumasakop dito, halos ang buong kalangitan, libu-libong milya ang layo, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, kasama ang induction ng Ancestral Dragon Pagoda, mahahanap nila ang mga ito sa maikling panahon. Kahit na hindi ko alam ang mahiwagang kapangyarihan, bakit ako pumunta, ngunit ang direksyon ay eksaktong kapareho ng direksyon ni Wang Fengqi, kaya siya ay mag-aalala. Hindi ko alam kung bakit, ang puso ni Jiang Chen ay lalong nababalisa, at ang bilis ay napakabilis. Bagamat ang kanyang lakas ay 10 na, ito ay napakahirap, ngunit hindi siya ng ahas na manlibak. Ate Ning, kailangan mo akong hintayin. Si Jiang Chen ay bumulong-bulong, nagvoling, ang bilis ay kamangha-mangha, at nakikipagsabayan sa oras. Lumingon si Wang Fengqi at umalis na ng libu-libong milya, ngunit hindi pa rin huminto dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang huminto. Ang pinakanakababahala ay ang sitwasyon ng Master. Siya mamatay man o hindi, wala pa ring alam si Wang Fengqi tungkol dito. Guro, dapat wala kang anuman. Kung hindi, ano pang mukha ang kailangan kung makita ang dalawang guro? Pamulong si Wang Fengqi at sinabing nahihirapan siya sa lakas ng loob, ngunit sa orihinal na sitwasyon, wala talaga siyang magagawa. Kung ito ay isang tao, kung gayon ay tiyak na susumpa siya na susundin ng Panginoon, ngunit binigyan siya ng Panginoon ng isang napakahalagang gawain. Sa Ancestral Dragon Pagoda, nailigtas ang dalawang guro. Sa oras na ito, alam niyang mahirap ang guro, ngunit nalulungkot siya. Ang lahat ng ito ay dulot ng kanyang sarili. Ngayon ay talagang malungkot. Sinubukan lamang ni Wang Fengqi ang kanyang makakaya na ilayo ang dalawang guro dito. Ito lang ang kaya niyang gawin. Kung patay na ang amo, hindi na siya mabubuhay mag-isa. Ito ay hindi isang tanga, ngunit ang dignidad ng isang tao, mandirigma. Maaaring patayin ngunit hindi mapahiya, ang amo ay naaksidente dahil sa kanyang sarili, ano ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa sandaling ito, sa itaas ng kalangitan, ang isang ulap ng mga ulap, sa pagitan ng langit at lupa, ay tila naging madilim, ang nakapalibot na kulog at ang bagyo, ay patuloy na magkakaugnay, ang mukha ni Wang Fengqi ay nagbabago, itong langit at lupa tulad ng, hayaan siyang maging isang medyo nalulula, hindi ito natural na imahinasyon, naramdaman niya na siya ay napapaligiran, ang pakiramdam ng hirap maglakad, puno ng kawalan ng pag-asa. Sino? Dumagundong si Wang Fengqi, kumalat ang boses sa kawalan, at ang nakapalibot na langit at lupa ay tila nakahiwalay, at ang echo ay naririnig sa lahat ng oras. Lalong lumakas ang kulog at mas nakakahiya ang bagyo. Natalo ba ang amo? Nahuhuli na ba ang Shanghong Hongyan? Naisip ko, ngunit hindi na makalakad si Wang Fengqi, at imposibleng lumayo pa dahil sa nakakatakot na pang-aapi, pagpigil ng isang tuhod at maputlang mukha. Ilabas ang mga tao sa tore. Isang mahinang boses na may hindi mapag-aalinlanganang pagpigil, walang pakialam na sinabi. Nagbago ang mukha ni Wang Fengqi. Sa thundercloud, ang isang tusong mukha na binubuo ng mga itim na ulap ay mas kakilakilabot kaysa sa mga ipis. Puno ito ng 10-10 tao, tinatakpan ang araw at tinatakpan ang kalangitan, ganap na hinaharangan si Wang Fengqi.
Sa itaas ng kanyang ulo, walang bakas ng ningning, sa madilim na ulap, ang kakilakilabot na mukha, ibuka ang bibig ng dugo, na parang lulunukin ang general. Sino ka? Sigaw ni Wang Fengqi at mahigpit na hinawakan ang Ancestral Dragon Pagoda. Ang taong ito ay hindi Shangguan Hongyan. May tao ba sa likod nila na hindi makatiis? Little brat, you are not qualified to know who I am. Huwag mo akong piliting sabihin sa pangalawang pagkakataon, kung hindi magsisisi ka na dumating ka sa mundong ito. Ang higanteng mukha, na puno ng walang katapusang presyon, ay napangiti kay Wang Fengqi. Ang kanyang dugo at espiritu, kahit na ang pang-aapi ay medyo hindi komportable, kahit na ang mga buto, tila nakalok, ang pang-aapi ay mahirap huminga. Ang higanteng mukha ay parang hukom mula sa impyerno. Si Wang Fengqi, kahit na gusto niyang tumanggi, ay hindi marunong magsalita. Gayunpaman, nasa Ancestral Dragon Pagoda pa rin ang dalawang guro, hinding-hindi niya hahayaang mabigla ang dalawang guro, mamatay man sila, hindi. Huwag mong isipin. Kahit patayin mo ako, makukuha mo ang Ancestral Dragon Pagoda, hindi mo ito mabubuksan. Sinabi ni Wang Fengqi ng buong katatagan. Nako, parang matigas na buto. Tapos tingnan mo, ang kaya natin, mas grabe pa. Mapurol ang mukha ng higanti at parang walang galit. Sa oras na iyon, nararamdaman ni Wang Fengqi ang kanyang katawan at isipan, tulad ng pagiging out of control. Nang iangat niya ang ulo, nakita niya si Sister Feng. Nakita ko ang figure ni Dana na nanggaling sa model na iyon. Ate Feng, hindi ka patay, buhay ka pa. Malaki. Paano kita may iwan? Kapatid na Chi, sabi namin na hindi namin pwedeng paghiwalayin ang isa't isa habang buhay. Paano kita hahayaan na mag-isa at magdusa sa mundong ito? Let's go. This time, siguraduhin mong laging magkasama. Dumating si Sister Feng na may mahiyaing kulay at bumubulong. Well, forever, hindi na tayo maghihiwalay. Sinabi ni Wang Fengqi na walang katulad na marangal, siya ay nagniningning. Sa sandaling ito, alam na niya na tila muling nag-aapoy ang apoy ng kanyang buhay. Dapat maging tapat tayo sa isa't isa. Kung hindi, paano tayo magiging mutual guardian? Ngumisi si Sister Feng at hindi komportable na sinabi. Ano ang kailangan mong tingnan sa akin, dapat kang magkaroon ng isang bagay upang tumingin sa akin. Wala ako, ang pag-ibig ko sa iyo, mapatunayan ng langit at lupa ang araw at buwan. Pagkatapos mong umalis, ang puso ko'y kusang loob, hindi ako makapaghintay sa araw at gabi, bawat minuto at segundo na magkasama kayo, alam mo ba? I miss you so much. I really want to miss you. Pulong ni Wang Fengqi na may luha sa kanyang mga mata. Dahil mahal na mahal mo ako, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, pagkatapos, maaari ba tayong maging tapat at tapat? Ang tagal mo na akong hindi nakikita, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Sabi ni Sister Feng na may pagkadismaya. Si Wang Fengqi ay labis na nababalisa at sinabi kay Sister Feng ang lahat ng mga bagay na naranasan niya sa panahong ito, at sila ay napakasaya. Paano ang Ancestral Dragon Pagoda? Ano ang nangyari sa Ancestral Dragon Pagoda? Gusto kong pumasok at tingnan. Sabi ni Sister Feng na may malaking pag-uusisa. Hindi, iyon ang master, hindi ako makagalaw. Nagulat si Wang Fengqi. Hindi mo ba ako mahal? Hindi ka man lang ba nasisiyahan sa munting kahilingang ito? Sinabi ni Sister Feng na may matinding hinaing, hakbang-hakbang upang umatras. Sa sandaling iyon, ang puso ni Wang Fengqi ay parang puso. Huwag kang pumunta, Ate Feng. Hindi. Hindi ka makakapunta, Ate Feng, ihahatid kita. Isasama kita para makita ang punong tanggapan. Sinabi ni Wang Fengqi na may labis na pag-aalala, ang kanyang mukha ay puno ng komplikadong mga kulay. Kinuha ni Wang Fengqi ang kamay ni Sister Feng at lumitaw ang Divine Sen sa Ancestral Dragon Pagoda. Gayunpaman, ang kanyang Sister Feng, sa sandaling ito, ay nagbago ng malaki at naging isang nakakatakot na anino ng multo. Ang anino ng multo ay kumislap, at nawala si Sister Feng. Kahit siya, ramdam niya ang sakit at pighati. Nagbago ang isip ni Wang Fengqi, at nanginginig siya, biglang idinilat ang kanyang mga mata at umuungal. Hindi ka Sister Feng, patay na si Sister Feng, binibigyan mo ako ng role. Naglabas si Wang Fengqi ng espada at pumunta sa anino ng multo. Sa sandaling iyon, siya ay nakakulong na,
hindi na niya kayang pakawalan ang sarili. Buhay ang buhay, sinong walang kahinaan. Hihihi. Ang walang timbang na anino ng multo na madilim at malamig ng ngiti, ang puso ni Wang Fengqi, ay agad na tumira, alam niyang nalinlang siya ng ilusyon, at hindi niya mahugasan ang kanyang mga kasalanan. Sa itaas ng kawalan, ang tahimik na dagat, ang mga bundok, ang katahimikan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jiang Chen, ang ekspresyon ay madilim at malamig, at ang taluktok ng bundok sa di kalayuan, sa wakas ay natagpuan niya si Wang Fengqi. Fengqi, sumigaw si Jiang Chen, ngunit si Wang Fengqi ay parang kawit, nakasquat doon, hindi gumagalaw, ang kanyang hininga, ngunit medyo mahina rin, ang kaluluwa ay baluktot, ang sakit nito, ay makikita, mas mahirap kaysa sa pagputol ng karne at buto. Master, pasensya na po. Sinabi ni Wang Fengqi na hindi maihahambing na mahirap, ang mga mata ay malabo, ang luha sa puso, kaya't siya ay pagod na, at ang puso ay parang kulay abu, ngayon si Wang Fengqi, buhay at kamatayan lamang sa unang linya. Bakit, magiging ganito? Si Jiang Chen ay nanginginig, at ang kutis ay mapotla at hindi maihahambing na awkward. Sino ito? Palamig ng palamig ang boses ni Jiang Chen. Hindi ko alam, pero parang Buddha pagoda ang guro. Dalawa silang kinuha. Umiyak si Wang Fengqi at sinabi na ang lahat ng ito, sa huling pagsusuri, ay may hindi matatawaran na relasyon sa kanya. Naramdaman ni Wang Fengqi na ang mga mata ng master ay tila lumabo sa sandaling iyon. Sa puso ng kamatayan, at ang Panginoon, ito ay nangyayari na ganoong uri ng hitsura. Buddha pagoda, at Buddha pagoda. Ako si Jiang Chen ay tiyak na hindi mamamatay kasama mo. Napasigaw si Jiang Chen, namutla ang kanyang mukha, kaagad, at isang dugo ang bumulwak. Hindi ito ang dugo ng sugat, kundi ang kanyang dugo. Paumanhin, guro, pasensya na, kasalanan ni Fengqi. Hindi ko pinrotektahan ang dalawang guro, para lamang mamatay sa kamatayan. Si Wang Fengqi ay nadismaya, at ang boses ay nabasag. Ito ay isang sirang puso. Sa sandaling iyon, walang magawang umiling si Jiang Chen, at ang ekspresyon ay labis na nahihirapan. Sinisisi ni Wang Fengqi ang kanyang sarili sa pagsisi sa kanyang sarili, ngunit alam ni Jiang Chen na ang lahat ng ito ay hindi niya kasalanan. Ang sisihin ay maaari lamang sisihin ang iyong sarili sa hindi pagkakaroon ng kakayahang sisihin ang iyong sarili sa hindi pagprotekta sa kanila. Ang puso ni Jiang Chen ay sobrang sakit. Darating na ang tore. Si Jiang Chen ay sumigaw, kumulog, at nagbago ang kulay ng langit at lupa. 1,000 milya ang layo, ang Ancestral Dragon Pagoda ay agad na lumipad patungong Jiang Chen bilang isang liwanag at anino. Isang lalaking may puting buhok, hinawakan ang kanyang ilong, ngumiti at bamulong. Ang magandang bagay na ito ay tila may kaluluwa. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay lumipad pabalik sa gilid ni Jiang Chen mula sa layong libu-libong milya ang layo, ngunit sa sandaling iyon, sa kabila ng kanyang pananabik na pag-asa, kabilang sa Ancestral Dragon Pagoda, nandoon pa rin sina Wu Ningzhou at Yan Qingcheng, ngunit ang resulta, kabilang sa Ancestral Dragon Pagoda, ay wala. Sa sandaling iyon, bagamat bumalik sa kanyang mga kamay ang Ancestral Dragon Pagoda, lahat ng pag-asa sa puso ni Jiang Chen ay ganap na nabasag sa isang iglap. Muling nag-spray si Jiang Chen ng ilang subo ng dugo. Sa puso, may mga pakikibaka, paninisi sa sarili, at higit pa, ito ay isang krimen. Wala talaga akong silbi, Sister Ning, Xingcheng, pasensya na, dapat akong humingi ng paumanhin, dapat ako iyon. Tumangala si Jiang Chen sa langit, nanginginig sa kanyang puso, matalas ang kanyang mga mata na parang kutsilyo. Buddha pagoda, talagang dudurugin kita, walang makakatakas sa aking palad. Ang tinig ng dagandong ni Jiang Chen, walang katapusan, sa kawalan, ay kumalat. Walang makakaintindi sa kanyang kinakaharap sa sandaling ito. Lahat ng ito, hindi mo masisisi lahat, I pin my hopes on you, it is the weight you can't afford. Umiling si Jiang Chen at inalis ang kaluluwa at katawan ni Wang Fengqi. Patay na ang kanyang puso, ngunit nandoon pa rin ang kanyang kaluluwa. Kapag nalagpasan niya ang Emperor Realm, dapat niyang tulungan siyang mabawi ang laman, at si Bai Yunfei. Si Jiang Chen ay tahimik na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ito ay 3 taon. Ang lakas ni Jiang Chen, sa oras na ito,
ay ganap na naibalik. Ngunit gusto kong masira ang gitnang yugto ng God's Sovereign Realm, natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Sa nakalipas na 3 taon, iniisip ni Jiang Chen si Wuning Zhu, Yan Qingcheng, at Yan Chenyo sa lahat ng oras. Alam niyang mahina pa rin ang lakas niya. Kung ikukumpara sa totoong eksperto, napakalayo pa nito. Kahit papaano ang pinakamalakas na taong kilala niya ay dapat ang may-ari ng North Cool, na hindi pa nakikilala. Ang isang messenger ay may lakas ng labanan ng gitnang yugto ng God's Sovereign Realm. Anong alamat? Nakakatakot na figure. Naka-cross-legged si Jiang Chen, natatakpan ng alikabok ang kanyang katawan, natatakpan ng balbas ang kanyang mukha, tagsibol hanggang taglamig, hinahayaan siyang bumagsak sa kanya ang hangin, hamog na nagyelo, ulan at nyebe, ngunit sa kanyang puso, hindi ito nagdudulot ng alikabok. Hindi nagtagal, lumitaw sa gilid ni Jiang Chen ang matandang lalaki ng isang gintong elder, isang kasuotang inchik, katulad ni Jiang Chen, na nakatingin sa kawalan, ng mahabang panahon. Sorry, tulog pa ako, lahat ng ito, hindi ko alam. Bamantong hininga ang matanda at tahimik na sinabi, ang matanda ay hindi ibang tao, ito ay ang Ancestral Dragon Emperor, na siyang Torre Soul ng Ancestral Dragon Pagoda. Sina Wuning Zhu at Yan Qingcheng ay parehong inalis, at bilang Tower Soul ng Ancestral Dragon Pagoda, siya ay labis na napagmasdan at palaging nasa mahimbing na pagtulog. Para sa kanya, puno rin siya ng sisihan sa sarili. Sa pagtingin kay Jiang Chen, titig na may bakas ng pakikiramay, sa pagkakataong ito, ang pagganap ni Jiang Chen, siya ay nasa mga mata, nagbago siya, naging kalmado, maraming pinigilan. Umiling si Jiang Chen at sinabi, hindi ko sinisisi ang sinuman. Hindi sinisisi ni Jiang Chen ang sinuman, sinisisi lamang ang kanyang sarili sa pagiging napakabata at masyadong mahina. Oras na para umalis. Nagpatuloy si Jiang Chen. Bueno, hindi nagtagal, Rising Dragon Fist na, oras na para pumunta doon. Ang Ancestral Dragon Emperor ay tumingin ng matalim at tumitig sa harapan, mariing tumango. Gusto ko lang malaman, pagkatapos kong sumali sa Dragon Race ng Dragon Fist, pumasok ako sa Dragon Race, ang lakas ko, hanggang sa anong level? Si Jiang Chen na ngayon ang pinakamahalaga, ang lakas, ang dalubhasa ay ang mundo ng paggalang, ang lahat ay walang laman na usapan. Dapat ay payagan ka nitong patayin si Buddha Pagoda. Hanggat walang Buddha ang kumilos, dapat kakaunti ang mga tao, ito ang iyong kalaban. Ang Ancestral Dragon Emperor ay isang sandali ng pag-iisip. Ayos ito. Tumango si Jiang Chen at dumiretso ang dalawa sa East Dragon Race sa sandaling ito. Lupa at bundok, nakakatawang ligaw na bundok, bughaw na langit at bughaw na langit, patayo at paalang sa pagitan ng langit at lupa. Hilaga ng banal na lupain, sa kailaliman ng Desolate Divine Region, mayroong mga bundok, libu-libong pader, isang malaking ilog, rumaragasang, sinaunang kahoy, matataas na bundok na kalilito na bato, hangin at sumisipol, bayon na tumatakip sa araw, maulap na walang katiyakan. Sa pinakamabangis na bahagi ng ligaw, mayroong isang hanay ng 10,000 milya ng matataas na bundok, diretso sa mga ulap, walang kamatayang chi nagtatagal, puno ng aura, asul na tubig berdeng bundok, kamanghamanghang, maganda. Ang pangalan ng bundok, ang Yuntay, ay walang katapusan, may mga ibon na nag-aaway. Ang mga ibon ay nagwawasak, ang mga bundok at kagubatan ay sumasabog, at ang halimaw na hayop ay walang katapusan. Sa kalahating taon, sa wakas ay dumating si Jiang Chen mula sa gilid ng estadong ito, at sumugod sa kailaliman ng kagubatan. Tinakpan ng masukal na kagubatan ang buong bundok. Parang tilamsik ng tinta at berdeng kulay. Ang kapaligiran ay kahanga-hanga at kamanghamanghang. Amit ayes Buddha, babaeng benefactor trip, natatakot ako na may madugong liwanag na sakuna. Itong 1,000 milya ng kagubatan ay walang bakas, hindi ko alam kung nasaan ang batang babae. Kinuha ng isang kamay ang lumang daan ng alikabok, at sinabi ng may marangal na mukha, sa pagitan ng 8 karakter na Hu, ang tatsulok na mga mata, at ang mga kilay, na may napakaseryosong kapaligiran. Mabaho, saan ka nanggaling? Naglakas loob pa bang tanungin ako? Mayroon kang madugong liwanag na sakuna, humph-humph. Isang batang babae na may ulong bola, nakasuot ng mahabang palda na may palihim na Amerikana,
nakabusangot ang isang maliit na bibig, na may hitsura ng paghamak, at sumulyap sa lumang kalsada. Sa subconscious, naramdaman niya na ang lumang kalsadang ito ay tila hindi isang mabuting tao. Nakakahiya ang magkaroon ng madugong liwanag. Ang dalaga ay matangkad at matangkad, ang mahabang palda ay umiindayog, ang paro-paro ay sumusunod, ang puting mukha ay naaninag, at ang pumutok na bala ay maaaring mabali. Para siyang water jade, kahit ang matanda na hindi mahilig sa kagandahan ay hindi niya maiwasang humanga. Upang maging maganda, upang gumawa ng mga tao, upang maging tulad ng isang magandang babae, ang mga Diyos ay naiinggit din. Hoy, babaeng benefactor, kung hindi ka maniniwala sa akin, ayos lang, pero in the near future, ang babaeng benefactor ay dapat magkaroon ng madugong light disaster. Ayokong magsinungaling, hindi kita sinisingil, ang string ng mga butil sa itaas ng iyong palso. Bibigyan kita ng isang veterano, ngunit ito ay magiging isang magandang relasyon. Nakikita ko kayong medyo isang Buddhist na relasyon. Oo, hindi, ito ay isang magandang relasyon. Kasalanan lang sa babaeng benefactor. Sabi ng lumang daan na seryoso ang mukha, maselang, at sinsero. Talaga, sabi mo may madugong light disaster ako, ano yun? Saan iyon? May paraan ba para mag-crack? Napatingin ang dalaga sa kanyang kilay. Bagamat kinamumuhian niya ang matandang daan na ito sa kanyang puso, ang mga salita nito ay hindi parang sinungaling. Preconceived siya. Mahirap ba siyang mabaygo? Amitaba, hindi malik ang heaven's fate. Dao Chang, ikaw paano mo nasabi ang Buddha's Buddha? Ang kainahinalang tingin ng dalaga sa lumang kalsada ay medyo hindi pa rin kapanipaniwala at kainahinala. Hoy, ito ang ignorante mo, babaeng benefactor, ignorante, since isang pamilya ang ancient Buddhism, hahaha. Iyon string ng spiral pearl, at ang mahirap na kalsada ay napakabuti, ito ay mas mahusay na magbigay ng isang mahirap na daan ay mas gugustuhin ang pagtagas ng langit kapalaran ito rin ay isang magandang relasyon sa babaeng benefactor. Ang lumang kalsada sinabi napakaseryoso, ang mga mata ay bahagyang nakasara, isang pares ng mga tao ng kabutihan at prestihiyo, paglili ng base malalim postura. Iyon, hindi, ito ang binigay sa akin ng nanay ko. Hindi ko kayang ibigay sa iba. Sorry talaga daw. Umiling ang dalaga, kumikinang ang mga mata sa malalaking liko at liksi. Nako, kung ganoon, maipapakita lang na wala tayong kapalaran, ang kadakilaan ng langit at lupa, ang mga taong gustong makipagkaibigan sa mga mahihirap na kalsada, hindi ko alam ang geometry, ang babaeng benefactor, ay hindi gaano, ang babaeng benefactor ay isa, ngunit marami ring. Nanunuya ang matanda, mahinahon ang ngiti, at medyo napugot ang ulo. Si Dao Changzi ng mundo, talagang hinahangaan ko ito, ngunit sa kasamaang palad ang suot nitong perlas na perlas ay talagang mahirap ibigay sa Daoist, sabi ng aking ina, ang bagay na ito, ngunit ang espiritual na lakas ng bola, ay pangalawa lamang sa perlas ng dragon good bagay, ayoko lang na masaktan ang nanay ko. Seryosong sabi ng dalaga, hindi nananalo ang Maginoo sa pagmamahal ng tao, pero medyo obsessed ang dating daan, hihihi. Kung titingnan ako ng babaeng benefactor, talagang gusto ko ito, at tiyak na ipapatong ko ang aking mga kamay dito at tatapusin ito. Seryosong sabi ng lumang kalsada. Ito, well, ang batang babae ay nag-isip sandali, tumango, at sa wakas ay hinubad ang 10,000 taon ng espiritual na lakas ng mga kwintas. Kapag ang kanyang espiritual na mga butil ng lakas ay hindi pa napupulot, ang lumang daan ay nagmamadali na, at ang mga kamay ay nahuli, direkta ito ay magiging 1,000 taon ng espiritual. Lakas ang mga butil ay nakakuyom sa kamay, at may kakaibang sinag ng liwanag sa mga mata. Itong 10,000 years of spiritual strength beads ay talagang hindi masama, babaeng benefactor, at hayaan akong maglaro ng ilang daang taon, dapat ibalik sa iyo, hahaha. Kinukuha ng lumang kalsada ang mga kwintas na espiritual na lakas sa loob ng 1,000 taon, lumiliko at lumalayo, ang figure ay napakabilis, ang kidlat ay parang hangin. Ang batang babae ay medyo malamig, at siya ay nanunumpa. Mabaho, nasa iyo pa rin ang aking espiritual na lakas. Haha, sabihin na natin, laruin mo na lang. Pagkatapos ng 100 taon, talagang babalik ako at hihilingin sa babaeng benefactor na makatiyak.
Kumaway ang mabahong lumang kalsada, walang kapantay ang pagtawa, napakalma pa rin, panata. Nakuha. Sa sandaling ito, isang napakalakas na sampal, na iginuhit sa mukha ng mabahong matanda. Ang mabahong lumang kalsada ay diretsyong bumunot, ang kanyang mukha ay namula, at sa mga mata, siya ay galit na galit. WHO. Ipakita mo sa akin ang iyong sarili, maglakas loob na salakayin ang iyong lolo sa likod mo, at papatayin kita. Nako, ito ay ilang taon na ang nakalipas, si Wude ay isang mahaba, nakakalimot. Ngayon hindi mo na mabubusog, magagamit mo ba? Nakangiting sabi ni Jiang Chen, tumayo siya sa dibdib at hinawakan ang string ng spiritual strength beads na inalis ng lumang daan ni Wude. Maging si Jiang Chen ay nabigla. Ito ang kahulugan ng mga kwintas na espiritual na lakas. Ang Divine Origin Energy, na mas mayaman pa kaysa sa diwa ng Divine Origin, ay talagang isang bihirang pinakamataas na kayamanan. Para sa paglilinang, tiyak na mas epektibo ito. Ikaw, patay ka pa ba? Itinuro ni Wu Delao si Jiang Chen, nakapikit ang kanyang mukha, at nanginginig sa kanyang sariling tingin sa kanya, nanginginig, at inagaw niya ang kanyang limang kulog, at ngayon ay hindi na siya dapat maghayganti sa kanyang sarili. Talagang may pagkakataon tayong magkita sa 1,000 milya, hindi kasing ganda ni Wude, ipakita mo sa akin, mayroon ba akong madugong sakuna? Si Jiang Chen ay nakatayong magkabalikat, malamig na sinabi, pinapanood ang lumang daan ni Wude. Ubo-ubo, Kuya Jiang, tawa ka talaga, hihihi, between you and me? Natural, may relasyon, but there is me, you can rest assured na kahit may madugong light disaster, matutulungan kita fierce. Ito ang aking obra maestra, at natural na hindi tatayo ang mahirap na daan. Ang matandang mukha ni Wude ay ganoon din ang pagkagulat, na may 4 na mata na nakadikit kay Jiang Chen, mariing tumango. Wala akong pakialam sa madugong light disaster, pero itong 5 kulog, gusto kong tanungin ang diktador, play enough. Ang mga salita ni Jiang Chen ay nagpang-inig at napangiti sa matandang boses ni Wude, ngunit nakikita niya na ang mga mata ni Jiang Chen ay may balak na pagpatay. Paliwanag niya. Gang kapatid, at makinig ka sa akin, ang aking mga salita, dapat kang magtiwala palagi. Hindi naniniwala. Direktang umiling si Jiang Chen at inabot. 5 thunder at ang iyong ulo, pumili ng isa. Budel lumang sulok ng bibig, isang mapait na ngiti. Kuya Jiang Chen, dapat talagang paniwalaan mo ako, ang 5 kulog, lumipad ako, hindi ko maabyutan. Kung mayroon akong 5 kulog, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo. Ngayon ang munting buhay ko ay inipit mo. Sa aking kamay, maaari pa ba akong magkaroon ng puwang para sa pagtanggi? Hindi binibigay ang 5 thunder, saka lang ako magsisisi. Kukunin ko ang buhay mo at ipagpalit ko sa 5 thunder. Kapag patay ka, hanapin ang iyong katawan. 5 thunder dapat sakin, baka meron pa. Hindi pwedeng magbigay ng regalo si baby. Tumawa si Jiang Chen. Oo, hey, sinampal niya siya, pinagbomba ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang balat, ininom ang kanyang dugo, ginawa siyang walang hiya, at naglakas loob na agawin ang aking mga kwintas na espiritual na lakas. Sa kabutihang palad, ako ay may talento, at ang mga tao ng Kyrgyzstan ay may sariling natural na mundo. Humph, kung hindi pa mura ng matandang bastard mo. Mabangis na sabi ng dalaga, binigyan niya ito ng masamang tingin, at hindi na siya makapaghintay na sumuko sa kanyang laman. Ang batang babae ay isang maliit na bata, hindi nagbibiro. Lola, saglit lang nalilito ang matanda ko, pero kailan ba ito mura para sa iyo? Ayaw mong magsalita ng walang kaparirikan. Sabi ni Wude ng matanda. Jiang Chen, napakalakas ng loob nitong batang babae na magsalita. Ang mga salita ng bata ay walang prinsipyo, at mukhang ang kanyang cute na hitsura, ngunit ito rin ay hindi makakatulong sa mga tao. Ibinalik sa iyo ang mga kwintas na espiritual na lakas. Ipinagpalit ni Jiang Chen ang 10,000 taong spiritual strength bead sa kanyang kamay, at ngumiti ang babae kay Jiang Chen. Ang sulok ng bibig ay isang mapaglaro at inosente, buong katawan, kabataan at maaliwalas. Mabuti pa naman kuya, hindi ako pinagsasamantalahan ng kapatid ko. Nagpapasalamat si Yinger, salamat. Umiling si Jiang Chen, at muling bumaling ang tingin sa dating daan ni Wude. Niloko ang lalaking ito.
Siya ay isang masamang pari, at itinuro pa rin niya ito. Kung hindi niya nakilala ang lalaking ito ngayon, baka nakatakas siya. Si Jiang Chen ay kinakabahan din sa sarili niyang 5,000 order. Kailangan mong maniwala sa akin, kapatid na Jiang Chen, ang 5 kulog ay talagang tumakas, hindi ko alam kung saan ito nagpunta. Sinabi ni Wu De na may mapait na tingin, hindi maiwasang mapabuntong hininga, tumingin kay Jiang Chen at naging napakalungkot. Naguguluhan din ako for a while, and I regret it afterwards. Hindi ako makapaghintay para sa pagtanggi sa sarili. Kung gayon bakit hindi ka mamatay? Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Sa bandang huli, maganda ang buhay ng mahihirap na kalsada sa langit, kaya walang diskriminasyon sa sarili. Ngunit naghihintay ako araw-araw, gabi at gabi, umaasa ako na balang araw ay matutubos ko ang aking mga kasalanan sa harap ni Kuya Jiang. Sana mapatawad mo ako sa hindi ko sinasadya. Tinahak, ang mahirap na kalsada ay upang magtrabaho ng labis, kay Xi Junan. Sumayaw at nagmumura si Wu De, at hindi man lang namumula. Siya ay may pakiramdam ng pag-aalipusta kay Fang Fang, na sinasabi na siya ay napakamadamdamin. Kung si Jiang Chen ay hindi isang partido, naniniwala pa nga siya. Mas magandang sabihin kaysa kumanta. I want my 5 thunders, no? Then you can only plead guilty to death. Dahil sa patuloy na titig ni Jiang Chen, si Wu De ay walang magawa. Marami siyang sinabi, ngunit kailangan pa ring maghintay ni Jiang Chen para sa 5 kulog. Sinabi kong totoo ang lahat, at pinalipad ako ng 5 kulog. Hindi inaasahan ni Wu De na ang 5 thunder ay magiging kakaiba, talagang nahulog siya ng 8 taon ng dugo, at naisip na nahuli niya ang isang sanggol. Hindi inaasahan na lilipad, hindi sinabi, binigyan siya ng mainit na buntong hininga. Si Jiang Chen ay nakasimangot. Totoo ba talaga ang lalaking ito? Ngayon na isa na siyang kutsilyo, hindi na niya kailangang linlangan si Jiang Chen. Sa ilalim ng pamimilit ni Jiang Chen, wala na siyang masabi. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng isang sanggol na medyo katulad ng 5-lay squad. Kung hindi, akin pa rin ang buhay mo. Ang mabubuting bagay ay akin lahat. Mayroon akong magandang buhay sa langit, bibigyan kita ng paraan upang mabuhay. Huwag mo itong pahalagahan. Tama ka ba, Yinger girl? Tumalikod si Jiang Chen, nawala si Yinger, at kahit hindi niya ito nakita. Nawala ang maliit na batang babae sa hangin. Ang lumang mukha ni Wu De ay kamangha-mangha, hindi ka panipaniwala. Sa pagitan ng mga sandaling nag-uusap ang dalawang tao, ito ay lumalabas na parang pagsingaw ng tao. Salamat kuya, may gagawin pa ako, humakbang ka muna, may period pa. Gumagalaw ang boses ni Yinger, at umaalingaw ito sa tainga ni Jiang Chen. Ngumiti si Jiang Chen at sa wakas ay itinaas ang ulo. Sa pagtingin kay Wu De, hindi ibinigay ng lalaking ito ang 5 kulog, kailangan din niyang hayaan siya. Dumura ang gereng. Hindi ako naniwala ni Brother Jiang Chen. Nakakalungkot talaga ang mahirap na daan. Ikaw at ako ay makakalaban din ng magkatabi. Kilala niyo ang isa't isa, gusto niyo talagang itulak ang mahirap na daan patungo sa kamatayan. Lungkot si Wu De kaya napabuntong hininga siya. Kung ayaw mong mamatay, maaari kang magmadali, ang pagpatay sa iyo ay hindi gaanong, pagpatay sa iyo ng marami. Ngumiti si Jiang Chen ng malungkot at malamig, at hindi nang ahas si Wu De na magpabeya. Sa una ay nakita niya ang paraan ni Jiang Chen. Kung hindi, hindi siya makakabalik kay Jiang Chen. Oh, tinatrato ko si Jiang Jun ng may katapatan, ngunit hindi ako tinatrato ni Jiang Jun. Ito ay talagang hayaan ang mahirap na kalsada na huminga. Nakita mo si Jiang kapatid, may mga tao. Tinuro ni Wu De daw ang malayo. Kung wala siya, nakakaramdam din si Jiang Chen ng 2 malakas na lakas. Paparating na ang impact. Sa loob ng isang radius na 1,000 milya, mayroong lahat ng uri ng usok, hangin at mga crane, hindi mabilang na mga lakas, nagwawalis sa kalangitan, at nakapaligid na mga sinaunang puno. Ito ay nawasak ng hindi mabilang, ang mga ibon at hayop ay lumilipad, at ang momentum ay kakilakilabot. Napakalakas ng hininga. Kumunat ang noo ni Jiang Chen. Sa oras na ito, lumalabas din sa ere ang 2 figure. Ang nakakatakot na momentum, nagngangalit, at ang mga isda, sina Jiang Chen at Wu De, ay kailangang umatras ng mabilis. Maglakas loob na pumunta sa aking dragon race,
ang mga tao ng Buddha Pagoda, ito ay nagiging mas mayabang. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na balabal, may malungkot na mukha, hindi galit, nakatingin sa kaharap na taong nakasuot ng itim, nakamamatay na aura, nagpapakita ng mabangis na liwanag. Ang Dragon Race ay hindi forbidden land, bakit hindi ako makakapunta? Itim na damit na tao sinabi na may isang malamig na ngiti, ngunit din ang isang tanong para sa nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, medyo disdain. Then, today, I can only press you back to Dragon Race, so I will treat you well, hehe. Agad na bumangon ang lalaking nakadilaw na robo at dumiretso sa taong nakaitim ang damit. Buddha Pagoda. Malungkot ang mukha ni Jiang Chen. Tinitigan niya ang itim na figure at naikuyom ang kanyang mga kamao. Sa oras na ito, muling nag-alab ang galit sa puso ni Jiang Chen. Kahit si Wu De, na nasa gilid, ay hindi siya kayang alagaan. Isa lang ang paniniwala sa puso niya. Iyon ay upang basagin ito at ang kaluluwa ay nasira. Alam ni Jiang Chen na hindi sapat ang kanyang lakas. Upang kontrahin ang Buddha Pagoda, hindi bababa sa kanyang lakas ay dapat umabot sa God's Sovereign Realm gitnang yugto o maging sa huling yugto, at maging ang eksperto sa Emperor Realm, ngunit ngayon ang kanyang dalawang asawa ay kinuha. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihan, at hindi niya alam kung sino ang kinuha. Ang alam lang niya ay nasa Buddha Pagoda sila. Ang galit at sisihin sa sarili sa puso ni Jiang Chen ay hindi maisa sa katuparan. Para sa Buddha Pagoda, halos kinasusuklaman niya ito. Ngayon ay nakita niya ang Buddha Pagoda. Ang unang naisip, si Jiang Chen ay patayin siya, kahit man lang ay pahiniin ang kapangyarihan ng Buddha Pagoda. Mga taong Buddha Pagoda, sampein lahat. Ang malamig na boses ni Jiang Chen ay nagsabi na ang kanyang kamao, ngayon ay patuloy na lumalakas, handa na para sa isang nakakatakot na suntok. Ang instinct ni Jiang Chen sa kanyang puso, ang pagpatay sa taong ito na nakasuot ng itim, ay makapagpapakalma ng galit sa kanyang puso. Alam din niya na ang taong ito ay maaaring hindi alam ang kanyang sariling mga gawain, ngunit bilang isang tao ng Buddha Pagoda, lahat sila ay sampi nito. Isa itong organisasyong malademonyo. Ang pagpatay sa kanila ay para lang sa langit. Bagamat ang Jiang Chen ngayon ay maaaring medyo sukdulan, ang mga taong ito ay dapat napapatayin. Dumating sa Dragon Race ang mga tao ng Buddha Pagoda. Mukhang gusto ng lalaking ito na pumunta sa Rising Dragon Feast, pero nadiskubre ng mga Dragon Race na medyo nakakalungkot. Pulong ni Wu De, ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, pinigilan ng mga sundalo ang Buddha Pagoda, kahit mahirap manalo ang dalawa, ngunit si Jiang Chen ay tila sabik na subukan, Wu De old road to see come out, Jiang Chen is basta napupuot sa Buddha Pagoda. Dumating ako sa Rising Dragon Feast. Bakit mo ako hinihiling na magkasala? Bakit ako papatayin? Itim na damit na tao malamig na boses sinabi na may dilaw na robe na sa katanghaliang gulang, walang takot sa takot. Halika para lumahok sa Rising Dragon Feast, hindi kita matutulungan sa Dragon Race. Ngunit kailangan mong gumawa ng ilang mga ipis at magnanakaw. Sa aking Dragon Race, sa tingin mo ba ito ang iyong Buddha Pagoda? Kung gusto mong sumama, gusto mong pumunta. Go! Oy, ngayon ibabalik kita sa Dragon Race. Ang nasa katanghaliang gulang na tingin ng dilaw na balabal ay parang isang espada, at ang figure ay binaril. Nakipaglaro na naman ang dalawa sa isa't isa. Tinatangay ng nakakatakot na hangin ang buong bulubundukin, ang malaking bato ay walang laman, at ang nakakadurog ng tainga. Ang lumang makina na si Wu De ay sinamantala ang pagkakataon na mag-sprint, kahit na si Jiang Chen din ay gusto ko talagang abutin, ngunit ang halaga ng puot na ibinigay sa kanya ng ang Buddha Pagoda ay mas mataas. Isa lang ang paniniwala ni Jiang Chen ngayon, iyon ay ang patayin ang taong ito. Matagal nang nag-aaway ang nakaitim na damit at ang dilaw na damit sa gitnang edad. Pareho silang lahat ng paraan. Bagamat ang taong nakasuot ng itim ay may magandang talento at mahusay na lakas, ang lakas ng dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang ay ang God's Sovereign Realm Middle Stage, at itim. Ang taong nakadamit ay walang iba kundi ang pinakamataas na yugto ng unang yugto ng God's Sovereign Realm, bagamat mayroon siyang ilang paraan ng sorpresa, celestial, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay nasa itaas ng site ng Dragon Race. Hindi pa rin pinipindot ng malakas na dragon ang ulong ahas,
ngunit kinakalaban mo ang dragon, na siyang pinaka hindi nakakapagsabi ng mabuti sa masama. Si Jiang Chen ay palaging naghihintay ng isang pagkakataon, walang kagyat na aksyon, ang pag-aaway ng dalawang tao, ngunit ang mas mahirap, ang pagkawala ng lakas ng higit sa kalahati, kailangang sabihin, ang lakas ng Buddha Pagoda sa taong ito, si Jiang Chen ay medyo ng isang hitsura, ngunit Huang Pao sa gitnang edad, hindi sila handang magpakita ng kahinaan. Dalawang tao ang nagmamadaling nag-aaway. For a time, walang makakatulong. Responsible, papatayin kita dito ngayon. Huang Pao nasa katanghaliang gulang ay sumigaw at nagbago, isang gintong higanteng dragon, ang lumitaw sa kawalan. Long you nine heavens? Tumatawa na mapagmataas na langit, baisang higanteng dragon, umaaligid, tumatakip sa kalangitan, ang momentum na nakakatakot. Gayunpaman, ang taong nakasuot ng itim na tao ay wala sa gulo, lumunok ng isang tabletang gamot. Sa pagkakataong ito, ang kanyang lakas kaagad sa pagitan ng pagsulong ng mabilis, kahit na umabot sa gitnang yugto ng God's Sovereign Realm, lampas sa gitna ng dilaw na damit. Mahusay na tableta ng gamot. Ang mga mata ni Jiang Chen ay awkward, at ang gamot na tableta na puwersahang nagpapataas ng kanyang lakas ay lubhang nakakapinsala sa katawan ng tao. Kahit na ang eksperto ng God's Sovereign Realm ay hindi madadahilan. Bagamat hindi niya alam kung anong tableta ng gamot ang kanyang kinakain, pinilit niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Sa kanyang sariling pisikal na lakas at talento bilang isang presyo, malamang na pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ito ay magiging mahirap sa loob ng 100 taon, ngunit sa sandaling ito, ang lakas ng taong nakasuot ng itim ay napabuti ng husto, at agad na nabuo ang isang pagsupil, sa pagitan ng mga kamay, ang kapangyarihan ng langit, hayaan ang gintong higanteng dragon, ito ay ganap na hindi mapigilan. Pagsuntok, pagdurog sa tainga, Vault of Heaven, tableta ng gamot. Hayaan ang gininto ang dragon na pagbabagong anyo ng dragon na maging napakahirap. Mahiyain, tuluyang nawala ang dating pagkakataon, at nagsimulang tumanggi. Harapin ang panggigipit ng taong nakaitim sa mundo. Sa kabila ng baisang higanteng dragon, ang dragon ay nasa langit, ngunit hindi pa rin ito mahuli. Ang anino ng dragon ay umaaligid, nanginginig sa langit, nakakabasag ng lupa, ngunit ang kapangyarihang humahadlang sa taong nakasuot ng itim, ngunit hayaan ang mga tao na takot at nanlalamig, ball-eyeing, kadalang higanteng dragon, tuloy-tuloy na bilang ng mga hate, ay ang mga tao nanginginig, gintong higanteng dragon ay isa ring dragon masindak, at kahit ilang namamaos at mapagpasyahan. Don't dare to fight with me, sa tingin mo ba napakabuli ng Buddha Pagoda? Gusto kong bawiin ako para humingi ng kasalanan, wala ka pang skill na ito, Dragon Race, pero ayon, hahaha. Nakatalikod ang taong nakasuot ng itim, isang suntok, si Chiling Chen Kun, baisang Dragon Shadow, ay inilatag sa langit, nahulog, mabigat ang krisis. Isang crit, isang suntok sa laman, isang taong nakasuot ng itim, at isang bullfight, na gustong sugpuin ang gintong higanteng dragon. Sa sandaling ito, ang gintong higanteng dragon ay tila walang kapangyarihan, na nakaharap sa taong nakaitim na nakadamit pagkatapos ng paglunok. Iba ang estado. Hindi niya talaga kalaban. Siya ay marahas sa kanyang pintuan. Hindi ito magandang pakiramdam. Bigyan mo akong mamatay. Sumigaw ang taong nakasuot ng itim, may hawak na sibat, lumulutang na dragon sa langit. Isang sibat na pumutok sa baisang dragon body, kaagad sa pagitan ng gintong higanteng dragon na umiikot, nahulog, mabigat na nahulog sa lupa, nahulog ang isang malalim na hukay ng baisang, duguan at malabo. Bastos ka, hindi ka pakakawala ng Dragon Race, paghihiganti ngayon, 2 beses na babayaran ang Dragon Race ko. Ang gintong higanteng dragon ay sumigaw, ngunit naapakan sa ilalim ng paa ng taong nakasuot ng itim. Sa oras na ito, kahit na ang kaiabangan ng kanyang Dragon Race ay tila medyo namumutla. Isa ka ng dragon ng kamatayan, at gusto mo akong labanan. Baliw na baliw ako dito. Magandang bagay daw ang Dragon Ration ng Dragon Race. Ngayon paposukan ko ang balat mo. Nanunuya ang taong nakasuot ng itim, layuning pumatay. Ito na ang sandali. Ang mga mata ni Jiang Chen, tulad ng isang kawit. Hawak ang Myriad Thing Source Chi Cauldron, nahulog mula sa langit, tinamaan ang taong nakasuot ng itim, ang higanteng tripod, ang puso,
ang langit, ang taong nakasuot ng itim ay biglang nagtaas ng ulo, ngunit ito ay hindi na kayang makipagkompetensya kay Jiang Chen, ang katawan ng lakas ng labanan, halika ng mabilis, pumunta ng mabilis, 10 na, sa pagkakataong ito, si Jiang Chen ay tumama mula sa langit, halos nakaitim na taong kalahating buhay, isang madugong spray at lumabas. Ang taong nakasuot ng itim ay gumagala at tumakas. Gusto mong pumunta. Hindi ito ang sinabi mo. Ngumisi si Jiang Chen, sumisigaw, binasag ng Heavenly Dragon Sword, binasag ng Sword Tent si Chang Hong, pinahinto ang daan ng taong nakasuot ng itim, at ginawa ang Vault of Heaven Sword, na namutla ang taong nakasuot ng itim, hindi ang hugis ng bungo, maging ang gintong higanti, dragon, ay sobrang nakakagulat din sa mata. Nakakatakot na tao, sino ang taong ito? Bamulong ang higanteng gintong dragon, orihinal na inakala na siya ay namatay, ngunit hindi inaasahan na makatagpo ng ganoong eksperto, pagsugpo, Myriad Swords Return to Origin, 9 Heavens. Sino ka? Bakit mo gustong gawin sa akin? Isa akong Buddha Pagoda. Ang lakas ng loob mong patayin ako, tiyak na hindi mamamatay ang aking Buddha Pagoda kasama mo. Nakaitim na taong galit, ang takot sa loob, ay agad na bumuhos sa aking isipan. Paumanhin, kung hindi ka isang Buddha Pagoda, hindi ako gagawa ng aksyon mo, espesyal na pinapatay ko ang katauhan ni Buddha Pagoda, hindi para sa anumang bagay, alang-alang sa langit. Ngumisi si Jiang Chen, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na magpatuloy sa pagsasalita. Sword of No Realm, tingnan ang Blood Seal, ibinalik ni Wan Jian ang isa, bumalik sa kamay ni Jiang Chen, at taong nakaitim, dahan-daang nahulog ang kaluluwa ay natanggap, ang tibak ay pagod, at ang laman ay malabo. Mga taong Buddha Pagoda, sampain ito. Naninindigan si Jiang Chen sa espada, nangingibabaw sa patayo at paalang, at ang puso ay napakawalang kapantay. Ang ekspresyon ni Jiang Chen ay malamig, nakamamatay at mapagpasyahan, nang walang anumang pag-aalinlangan, ang Buddha Pagoda ay direktang winasak ni Jiang Chen, at ang gintong higanteng dragon ay muling nabuo bilang isang nasa katanghaliang gulang na si Huang Pao. Kulay, nang makitang pinatay ni Jiang Chen ang taong nakasuot ng itim, ang kanyang puso ay parehong nagulat at walang katulad na pagkagulat. Anong pinuntahan ng lalaking ito? Malinaw na kilala ang taong nakaitim na iyon, mahirap pumatay sa isa't isa, hindi ba ito ang pagtama ng baril sa Buddha Pagoda? Kahit na shocked, ngunit ito ay lubos na kahanga-hanga, maglakas loob upang hamunin ang mas malakas na puwersa, hayaan Huang Pao gitna edad, walang kapantay na paghanga. Okay ka lang ba? Lumingon si Jiang Chen at nakita ang namamatay na dilaw na balabal sa kanyang katamtamang edad, binunot ang kanyang sibat at hiniling ito. Ayos lang ako, pero kailangan kong magpagaling sandali. Salamat na lang sa mga kapatid sa pagtulong sa isa't isa. Kung hindi, ang aking lumang buhay ay tinatayang ganap na ipinaliwanag dito. Ngumiti at ngumiti si Huang Pao sa gitna ng edad. Ang mga salita ay mabigat, ang kalsada ay hindi patag, hindi banggitin, ako ay palaging lubos na napupuot sa mga tao ng Buddha Pagoda, pinapatay siya, ito ay para lamang sa langit. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen, matahimik, hayaan ang dilaw na robe na kabataan ay hindi napigil ang magbigay ng thumbs up. Ang matandang lalaki na si Long Jingze ay isang taong may lahing dragon. Hindi ko alam ang trip ni Kuya. Pupunta ako sa Rising Dragon Feast, sa ilalim ni Jiang Chen. Sabi ni Jiang Chen. Biglang napagtanto ni Long Jingze na ang isang mabigat na tingin kay Jiang Chen, tila sa pagkakataong ito ang mga taong lumalahok sa Rising Dragon Feast ay parami ng parami, ngunit ang batang ito ay magaling, at dapat may magawa. Salamat Brother Jiang Chen, Dragon Race's Rising Dragon Feast, hindi lang para sa Dragon Race, basta't dugo ito ng hari ng mga hayop, o dugo ng Divine Beast, maaari kang lumahok. Sa lakas ni Brother Jiang Chen, dapat makakuha ng magandang rangkang, ha. Tumango si Long Jingze. Sana, nagkaroon ng malaking pinsala si Brother Long at ibabalik kita sa lahat ng paraan. Napakagaling, maraming salamat. Direktang pumasok sina Jiang Chen at Long Jingze sa Dragon Race, at hindi sila naharang. Ang Rising Dragon Feast ay isang Dragon Race event, nagaganapin isang beses bawat 10 taon, Divine Beast Blood sa lahat ng direksyon, Dragon Race Blood People, ay darating para lumahok sa Rising Dragon Feast,
Kung ito ay kinikilala bilang hari ng Rising Dragon Fist, pagkatapos ito ay ang pamana ng Ancient True Dragon. Kahit na para sa mga henyong disipulo sa loob ng Dragon Race, ito ay napakahalaga. Kapag nakuha mo na ang mana ng Ancient True Dragon, isa itong si Brim at mataas na ibon. Sa makatuwid, bawat Rising Dragon Fist, mayroong daan-daan, kahit libo-libo, at ang pinakamasama, at ang Goven Venerate Realm sa huling yugto, na siyang pamantayan ng Rising Dragon Fist. Ito rin ang pinakamababang limitasyon. Kabilang sa Dragon Race, ito ay mas malaki kaysa sa naisip ni Jiang Chen, at sa kailaliman ng Yuntai Mountain, mayroong isang bundok na ulap bilang isang natural na hadlang. Ang mga ulap ay nagmumulto, ang tagapag-alaga ng mahusay na pormasayon, at si Jiang Chen ay hindi pa nagagawa, kahit na ito ay malayo sa likod. Hindi bababa sa hindi basta-basta, bilang ang pinakamakapangyarihang monster race sa Divine Land sa Central Region, ang kapangyarihan ng Supremo at ng Dragon Race ay kitang-kita. Sa lahat ng paraan, lahat ay kailangang sumailalim sa isang humanitarian review bago sila makapasok sa Dragon Race, at si Jiang Chen ay direktang pumunta sa Long Jingze sa Dragon Race nang walang pagsusuri. Upang mailigtas si Long Jingze at direktang patayin ang Buddha Pagoda na nakilala, si Long Jingze ay walang pag-aalinlangan. Naglakas loob siyang patayin si Buddha Pagoda, ngunit kakaunti, kahit siya, tinatansya na hindi ko kailangang maglakas loob na tuwirang mawala sa lugar, kahit papaano kailangan kong bumalik upang humingi ng payo, ngunit ang pagpatay at mapagpasyang si Jiang Chen, nakakabigla talaga siya sa desisyon. Nang pumasok si Jiang Chen sa Dragon Race, ang Ancestral Dragon Emperor sa Ancestral Dragon Pagoda ay nakaramdam ng matinding pagbabago-bago ng kaluluwa at maging ng ilang panginginig. Alam ni Jiang Chen na dapat masyadong mahaba ang matandang ito. Walang pagbabalik sa Dragon Race, at ang bayan ay mas nakakahiya at naiintindihan. Gayunpaman, ang Ancestral Dragon Emperor ay hindi direktang nalantad. Ito ay isang tao na takot sa Dragon Race. Magseselos siya at magkakaroon ng taong may pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung nandoon pa rin ito, kaya nagiging Ancestral Dragon Emperor kahit na pumasok na sa Dragon Race. Medyo mahirap at nakapagpapasigla, ang pagkabigla ng Ancestral Dragon Pagoda ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat, gaano man siya kalakas, gaano pa karaming tao ang dumagsa, ito ang kanyang tahanan, ang kanyang ugat, ang sagabal na palagi niyang lalakad anak. Para sa Ancestral Dragon Emperor, napakatagal na niyang inaabangan ito, at kahit na sa sandaling pumasok siya sa Dragon Race, hindi siya mapalagay. Kung siya ang may Style of the Year, nakabalik na siya ng husto. Sa kasamaang palad, ang pagbagsak ng Ancestral Dragon Emperor ay nauugnay din sa mga traidor sa pamilya. Ngayon hindi niya kilala ang tunay na malalaking kapatid, at wala pa rin siya sa Dragon Race. Hati ang Dragon Race. Kahit ngayon, marami pa rin itong branch, pero iisa lang ang Orthodox Dragon Race. Kabilang sa Dragon Race, ang mga bulaklak ng mga bulaklak, ang mga bukal ng mga bundok, ang magagandang tanawin, ang kagandahan ng libo-libo, ang puso ng walang katulad na makinis, ang matinding enerhiya ng espiritu, ay si Jiang Chen din na walang katulad, nang ahas siyang tapusin na dapat mayroong isang walang kapantay na malaking dragon veins. Diretso si Long Jingze sa Dragon Race Hall kasama si Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang 8 matatanda ay nakaupo sa panganib, at medyo kakaunti ang mga kabataan. Naghiwalay sila at nakitang seryosong bumalik si Long Jingze. Nandito ang lahat. Matigas ang kutis nito at marangal na mukha. Paano magiging ganito si Ninth Elder? Paano ito nasaktan? Ang ika-9 na Elder ay nasa malubhang kondisyon at nagmamadaling uminom ng tableta ng gamot. Ika-9 na Elder, okay ka lang ba? Maraming tao ang nagkukumpulan, isang seryosong tingin, kumaway si Long Jingze, na nagpapahiwatig na wala na siyang buhay. Ang lahat ng matatanda, ang Buddha Pagoda, ay naalis na. Bumagsak ang boses ni Long Jingze, huminga ang lahat ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Buddha Pagoda, ito ay kitang-kita sa lahat, isa sa pinakamakapangyarihang lakas sa ibabaw ng Central Region Divine Land, kasama ang Martial Peel Palace, 8 Buddha, Wei Wood maglakas loob na labanan ito. Kahit na ang Dragon Race of Supreme ay hindi kinakailangang makipagkumpetensya dito,
ang Buddha Pagoda ay pinatay, at isa rin itong eksperto ng God's Sovereign Realm, ito ay tiyak na hindi isang maliit na bagay, ito ay hindi maliit na gawa. Ano? Ang mga tao ng Buddha Pagoda ay patay na. Ika-9 na Elder, maaari mo bang patayin ang Buddha Pagoda? Ang mga tao ng Buddha Pagoda ay sampin, "Oy, gusto nilang pumunta sa aking Dragon Race para magnakaw ng katalinuhan." Hindi sapat. Ang ilang mga tao ay nagagalit, at sila ay sumisigaw para sa ika-9 na Elder, ngunit ang ilang mga tao ay nag-aalala tungkol dito, dahil sa takot na ang mga tao ng Buddha Pagoda ay gagawa ng anumang hindi pangkaraniwang mga galaw. Sa bulwagan ng paglilitis, ito ay naging pabulong, na lahat ay nag-aalala. Sa taglagas ng kaganapang ito, pinapawi na ngayon ng Rising Dragon Fist ang isang eksperto ng Buddha Pagoda. Para sa Dragon Race, maaaring hindi ito magandang balita. Tama na, Old Jiu, sinabi mo, ito ang nangyari. Sa itaas ng ulo, isang bulgar na matandang lalaki na may mahigpit na mukha ay nagsabi, agad-agad, sa buong bulwagan, ito ay ganap na tahimik.